Magandang araw sa inyong lahat. For today's vlog ay tingnan natin yung settings ng ating GoPro Hero Black 5. So kasi tinitingnan ko kung anong magandang settings kasi medyo matanda na tong GoPro natin eh. Kung 2.7K 30 fps at yung 2.7K 48 fps. Kasi nung nakaraan, ang gamit ko ay 2.7K 30 fps. Medyo ano naman siya, malinaw na siya sa akin. Kaso titingnan ko kung mas maganda ang 2.7K 30 at 48 fps. So testing natin siya ngayon. At syempre road test na rin kasi magno north loop tayo. Kasi kakapalinis ko lang ng ano nito, FI cleaning. Nag FI cleaning kami. So ito tingnan natin kung anong mas maganda. Kasi pag sa cellphone mo lang siya panoorin, napakalinaw talaga. Kaso pag nailipat mo na siya sa TV, iba na yung ano niya, iba na yung quality ng video, makikita mo na kung anong diferensya. So titingnan ko kung anong diferensya, kung malaki ang diferensya o maliit lang. Siyempre gagamitin natin ay ang ito 2.7 30 fps kasi 30 minutes din yung ano ang diferensya nila sa memory. Siyempre pag nag motovlog tayo, pag malayo yung biyahe, kailangan mo ng mahabang memory. So ito panoorin nyo yung diferensya. Tapos comment down below kung anong mas maganda or pareho lang yung quality. Syempre wag din kalimutan na mag-subscribe, tapos like and share na rin. Tapos yung bell, pakipindot na lang para ma-notify kayo pag may bago akong videos. So konting ano lang, subscribe lang, masaya na tayo doon. Salamat. So matagal na tong nabili ko tong GoPro 5 na to. Tagal na. Kaso minsan lang naman ako nagba-vlog, kaya hindi ko siya nagagamit. Hindi ko talaga siya nakakalikot ng todo kung anong mas magandang videos. Kasi ang lagi kong gamit na pag nagba-vlog ako, cellphone lang kasi nakasasakyan naman tayo doon, so madali lang siyang gamitin. Kaya laging cellphone ang gamit ko. Sa cellphone, pag sa TV hindi siya masyadong hindi siya masyadong malinaw. Pero pag panoorin nyo siya sa cellphone lang, malinaw siya. Kaya titingnan ko. So ito na yung 2.7 48 fps. So titingnan natin kung anong diferensya niya, kung malaki yung diferensya, kung mas malinaw talaga siya or pareho lang. Edi yung 30 fps na gamitin ko. So yung mga dyan, yung mga nakabili ng GoPro Hero 5, pwede nyo sundin tong settings na gamit ko dito. Madali lang naman settings ko dito puro auto lang dun sa tapos sharp. Ang sharp niya yung high, tapos naka wide siya. So madali lang yung GoPro 5 Hero 5, madali lang siyang i-settings. Ito lang talaga nalilito ako kasi pag 4K ang gamit mo sa GoPro Hero 5, wala siyang stabilization. Pwede siya pag naka-steady lang yung camera. Pero pag gamitin mo siya sa motovlogging, masyado siyang mauga. Wala siyang stabilization. So ang gamit mo talaga 1080 or 2.7, yan, 30 fps or 48 fps. Pero may may mas mataas pa dyan, 60. Kaso nangihinayang ako sa memory niya. Ang laki ng kinakain, kaya di ko masyadong ginagamit. Pero pag marami ka naman, by budget ka, marami kang memory card, so okay lang. Kahit mahaba yung yung malaki yung mo, gagamitin mo na settings sa GoPro mo. So sana
ang katulong to sa mga GoPro Hero 5, yung mga nagbabudget dyan tulad ko. Wala naman akong pambili pa ng ano, ng yung mas mahal talaga. Ang pinag-ipunan ko talaga ay drone. So mahal din, pero may nakita akong tag 11,000 lang yung pinakita ni ni Jeric P. 11,000 lang yung drone niya. So sana mabili natin. Kasi siyempre budget din, pero okay naman yung GoPro Hero 5 ko. Okay naman to siya okay naman siya gamitin kaysa. Pero pwede ka rin bumili ng mga budget cam, kaso pares lang yung niya yung quality niya kung yung mga Akaso ba yon, tapos yung SJ cam na mga latest, parang GoPro Hero 5 lang din. So sayang lang pag bumili pa ako. Pero yung mga nag-uumpisa lang talaga, pwede kayong bumili doon, yung mga SJ cam o OSIC ba yon, o Akaso, yung Brave 7, ganon. Pwede yon, maganda rin. Nakikita ko yung mga review sa sa YouTube. Minsan nga gusto kong bumili, pero okay naman na siguro to kasi maganda rin naman ang kuha niya. So maraming salamat sa inyo. Sana nakatulong ako sa mga GoPro Hero 5 dyan. So please subscribe lang, share. Salamat.